So good day mga ka-uncles. Ay bagong video na naman tayong gagawin. At sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe ng ating channel, please subscribe na lang sa ating YouTube channel at paki-click yung notification bell para maging updated sa mga bagong videos na gagawin natin mga ka-uncles. At paki-like na din ang ating Facebook page na Phoenix PCP Airgun Philippines. Yan mga ka-uncles, may free sticker tayo sa mga buyers natin. May rainbow yan. So ito ay upper receiver. Sa wakas nagawa na natin ang upper receiver, ang ating mga trigger, tactical na trigger at woodstock trigger. Ito pala dual type, tactical or woodstock. Pag gusto mong gawing woodstock, tanggalin mo lang tong kanyang tactical adapter. Walang grip. Pwede mo na gawing woodstock. So meron din tayong mas simpleng design na pang woodstock. Sukat yan dito. Ayan. Yung screw is M5 na screw. May butas na yan. Plug and play na yan mga ka-uncles. Tapos yung itong dual type trigger natin, sukat din yan dyan mga ka-uncles, sukat din yan. Ganoon din M5 na screw. Tapos yung screw ng grip is M4 ata kung hindi ako nagkakamali. Itong grip ng ating tactical, so ito yan. Sorry, yung tactical grip natin. Yung grip natin is yung nabibili sa Lazada. Meron din tayong available nito, mas mura yung binta natin. Sa Lazada nito is nasa 700, so to 650. Sa atin is mura lang, lalo na sa mga mga regular buyer natin. So ang gagawin nyo lang, yung bibili nyo na tactical trigger, tactical grip para dito is yung malaki yung slot dito, hindi yung maliit, yung malaki. Tapos ang gagawin nyo lang, lakyan nyo itong butas, yung sa gitna na butas, para kasya itong kanyang adjustable power. Ano naman yan, may slot yan, may locking dyan, kaya hindi siya talaga gagalaw. Yan, matibay yan. Tapos lagay yung M4 na screw. May butas na din yan para sa receiver. Plug and play yan sa ating CNC made na receiver dito. Plug and play yan. Ayan. So simulan na natin ating review sa ating upper receiver. CNC made, stainless internals. Siyempre yung spring nito hindi stainless. Ito yung pin stainless. Ito stainless din, yung valve assembly stainless. Tapos yung ito may kasamang gauge na yan, pati yung seal. Yan dito, yung gauge. Tapos pag gusto mo ilipat yung gauge dito, tanggalin mo lang tong cover. Yung cover babalik, ilalagay mo diyan. So baklasin natin para makita natin yung loob. Yung cover. Yan. Pag gusto mong ilipat, kasama na yung o-ring dyan. Tanggalin mo lang yung o-ring, lipat mo dito. Dito ka na maglalagay ng gauge, kasi kasya yan. Same thread lang yan dito. Excuse. Yan. Lalagay mo muna tong kanyang seal. So balik muna natin, baka magkawalaan. Balik mo natin yung gauge mga ka-uncles. So pag bibili kayo nito sa amin, kasama na yung gauge. So naka Picatinny rail, dual type din, Picatinny tsaka dovetail na rail yan. Kasi pag nabibili mong scoop mount, dovetail, meron din. Dovetail 11mm
Tapos ito, Picatinny is 20mm. Ang ganda nito, stainless yung kanyang screw, 4 yung securing screw niya. Tapos makapal din kanyang sa screw. Kung ilang turns yan ba, more than 5 turns ata yan. Na-thread na kumakapit. Tapos naka o-ring type, kaya walang talsik. Ang ganda nito, may stopper din siya ng barrel. Diba, may barrel dyan, hanggang dyan lang yan, tatama yan dito. May stopper siya. So may butas na din. Plug and play yan sa ating Woodstock trigger. Yan, sakto yung butas. Lagyan nyo lang ng M5 na screw. Ito mas masyadong mahaba, putulan nyo lang to. Nabusan tayong screw. Kaya order muna tayo. So mga sa mga previous client natin, sorry sir, wala tayong pinadalang screw. Kasi lang talaga, kasi wala kami available screw, nabusan kami ng stock. Yung adjustable power naman yan, naka M5 naman to. Pwede mo palitan to ng bolt or ibang screw. Yan, ikakabit mo dyan. Mura lang naman yan, sa 5 pesos lang naman yan, 7 pesos sa mga sa mga motor shop or hardware. So meron na din siyang lower rail na Picatinny. Kakabit mo na lang yung bipod mo dyan, or maglalagay ka ng other extension na railings, lower railings, meron din. So pagkalaki ng plenum, kaya hindi natin kailangan ng plenum to, so malaki na yan. Tapos ito, meron din dyan, mahaba yan hanggang dito. Yung kagandahan nito ng ating receiver, nasa 4 inches, nasa 5.1 kapag kasama tong swing. Dito is 4 inches. Naka o-ring type rail, Picatinny dovetail upper railings. Lower rail is Picatinny. So simulan natin baklasin mga kaangkols. Para makita natin yung kanyang internals. Available COD nationwide. Yan. Yan, malinis na kapag gagawa kapag CNC. Naka o-ring type, kaya wala siyang talsik mga kaangkols. Kaya ang valve assembly is naka din, naka CNC made stainless. Yan. Kaya yung iba nagtatanong mo lang plenum tapos palit receiver. Yan natin kailangan plenum nito kasi napakhaba yan. Yung assembly natin nakaset na yan dyan. Yung spring nandito na rin sa loob. Haba ng plenum natin. Yan. Tapos meron pa dito additional. Ang haba na niyan mga kaangkols. So ito ang kanyang valve assembly, pati yung acetal valve nasa loob na din. Yan, tatanggalin na natin. Yan mga ka-angkles, naka stainless steel kanyang valve pin. Tapos ito yung kanyang acetal valve. Yan, napakasimple lang, stainless lahat. Yan kagandahan nito mga ka-angkles. May o-ring yan, CNC made. CNC made yung ating valve assembly.
yung valve, spring retainer niya. Yan, simple lang. Yan yung receiver natin, napakasimple. Haba ng kanyang plenum nito. Na-maximize natin yung buong receiver natin. Para mas malaki yung volume na malalagay natin dito. Para hindi natin kailangan ng power plenum. Yan mga ka-angkol, CNC made. So, balik na natin. Balik na natin. Lalim. Hanggang dito yan. Tapos galing dito. Tapos may butas yan tagos dun. Yung plano mo dyan. Tapos dito. So balik na natin. Pagkadali lang, napakasimple. Yun ang kagandahan sa hammer type. Kasi mas madali siyang i-maintenance compare sa mga side lever. So soon, meron din tayo mga ipapagawang mga side lever na receiver natin. So ikabit na natin ang kanyang swing, yung kanyang transfer port, mga ka-angkles, na laki. So sa sunod na video natin, gagawa natin ng review kung ilang EPS yung kaya, ilan yung velocity na kaya niyang ibigay, mga ka-angkles. Yung dito, lagayan ng kanyang trigger is nasa 12mm at ito, 11.9. So yung previous na hindi CNC made natin na trigger, maya kunin natin, hindi siya kasya dito. Ang gagawin nyo lang is either bawasan nyo dito. So takunin natin So ito yung hindi CNC made na natin na trigger assembly, tactical dual type 10 yan. Maliit yan dito, nasa 11mm lang, kaya hindi siya kasya. Ang gagawin nyo lang, bawasan nyo dito o kaya dito kasya na yan. Yan, mas mura tong binta natin ito kasi steel yung kanyang internals, tapos hindi siya CNC. Ito kasi CNC. Ito ang isang trigger natin. Ayan mga ka-angkles. Meron dito available ito. Mas mura nito. Sa mga nag-DIY, ito yung gamit nila. Tapos nagtatanong sila, sir, kasya ba yan sa kahit anong receiver? Basta hammer type, sir, pwede naman. Diskarte na yan kung paano mo ikakabit, paano mo i-install. Kasi, halimbawa sa Manchester, iba-iba din yung sukat niya dito. Kaya hindi ko rin masabi na kasya or perfectly fit. Yung iba ginagawa, madali naman, bawasan nila dito or bawasan nila itong kanyang trigger assembly. Yung iba dito naglalagay ng screw. Mas madali daw ikabit. Mas maganda dito na lang para hindi kita. Ito wala pa yung butas. Hindi natin binutasan kasi iba-iba naman yung pinagkakabitan ng upper receiver. Kaya hindi rin siya matapat yung butas. Unlike dito sa CNC made natin ng mga trigger, plug and play na siya, may butas na siya dito. Ayan, sakto yan dyan. So, pagpatuloy natin, kabit natin ang kanyang lock sa swing.
So 16mm barrel, mga ka-angkols. Available COD nationwide, kahit sa sulok ng bansa, basta abot ka ng courier, G&T, pwede natin ipadala sa inyo COD. So thank you mga ka-angkols, hanggang sa susunod na video natin. Please subscribe ng ating channel, YouTube channel, at paki-click yung notification bell para maging updated sa mga bagong videos natin. At paki-follow na din ang ating Facebook page na Phoenix PCP Airgun Philippines, pati yung Phoenix PH. Ilalagay natin yung link description below. Huwag na kayong how much kasi hindi rin kami sumasagot mga comment na nagtatanong kung magkano. Tapos makikita nyo naman yung price sa sa link. Lalagay namin Shopee at Lazada. Pati kung mag-message kayo sa ating Facebook page na Phoenix PCP Airgun Philippines, naka-auto-reply naman yan. May bibigay na link na Google Drive. I-click nyo lang, nandun yung lahat ng prices, pati yung pictures ng item. So hanggang sa muli mga ka-angkol. Thank you.